Sino po sila? Iyon ang unang mga salitang lumabas sa bibig ni Eliana Santos nang makita niya ang tatlong lalaking nakatayo sa labas ng kanyang gate. Ang isa ay nakapormal na damit, may hawak na folder, habang ang dalawa pa ay nakasuot ng pangtrabaho at may dalang panukat. Ngumiti ang lalaking nakapormal, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga po. Kayo po ba si Mrs. Eliana Santos? Ako nga, sagot ni Eliana, habang mahigpit na hinahawakan ang lumang pinto. May kaba siyang naramdaman. Inilahad ng lalaki ang isang dokumento mula sa kanyang folder. Pinadala po kami ng bagong may-ari ng property na ito. Narito po kami para simulan ang pagsusukat para sa planong demolition at pagpapatayo ng bagong istruktura. Tila nabingi si Eliana. Ano? Anong bagong may-ari? Anong demolition? Nagkakamali yata kayo. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ang ngiti ng lalaki ay napalitan ng pagkaseryoso. Itinuro niya ang isang pangalan sa dokumento ayon po sa deed of sale na pinirmahan ninyo. Ang property na ito ay legal nang nakapangalan kay Mr. Marco Reyes. Marco, ang pangalan ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Eliana. Napahawak siya sa dibdib. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Hirap siyang huminga. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Habang inaabot ang papel, naroon nga ang pangalan ni Marco. At sa ilalim, ang pirma niya. Ang pirma na kusang loob niyang iginuhit sa papel na akala niya ay para sa isang business loan na tutulong sa pangarap ng kanyang anak. Hindi ito totoo. Nagkakamali kayo. Pilit niyang sabi, nanginginig ang boses. Anak ko si Marco. Hindi niya ito magagawa sa akin. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na hawak ang papel. Ang bahay na ito. Hindi lang ito pader at bubong. Dito sila bumuo ng pangarap ng kanyang yumaong asawang si Ricardo. Ang bawat sulok ay may alaala. Ang halamanan sa harap, kung saan tinuruan ni Ricardo si Marco kung paano magtanim ng santan noong bata pa ito. Ang tumba-tumba sa beranda, kung saan nila pinapanood ang paglubog ng araw. Ang amoy ng kape at sinangag tuwing umaga na inihahanda niya para kay Marco bago pumasok sa trabaho. Marco, anak ko. Bulong niya sa sarili. Isang panalangin na sana ay isa lang itong masamang panaginip. Pasensya na po, ma'am, sabi ng lalaki na may bahid ng awa sa boses. Pero legal po ang lahat ng ito. Mayroon po kayong 1 linggo para lisanin ang pamamahay na ito. 1 linggo, 7 araw para iwanan ang mundo niya. Kasabay noon, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito si Marco. At kasama niya si Isabela, ang kanyang nobya, na nakasuot ng mamahaling damit at madilim na salamin sa mata. Marco, tawag ni Eliana, isang pagsusumamo ang naroon sa kanyang tinig. Anak, sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ito. Hindi tumingin si Marco sa kanyang mga mata. Ang tingin niya ay nasa mga lalaki. Okay na ba ang lahat? Nasabi niyo na ba ang kailangan niyang malaman? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ang dating Marco na kilala niya, ang malambing at mapagmahal na anak, ay tila naglaho. Ang nakatayo sa harap niya ay isang estranghero. Marco, pakiusap. Umiiyak na sabi ni Eliana. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sa atin. Si Isabela ang sumagot. Tinanggal ang kanyang salamin at tiningnan si Eliana mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Huwag na po kayong magdrama, tita. Matagal nang dapat sa amin ito. Marco deserves better. We deserve it better. Sa wakas, tumingin si Marco kay Eliana. Walang pagsisisi, walang pagmamahal, tanging isang malamig na determinasyon. Pasensya na, Nay. Sabi niya, ang salitang Nay
ay parang lason na dumaloy sa tenga ni Eliana. Kailangan ko to para sa future namin. Panahon na para isipin ko naman ang sarili ko. Pagkasabi noon, tumalikod na sila. Sumakay sa kotse at mabilis na umalis. Iniwan si Eliana na nakatayo roon nanlulumo, durog, at mag-isa. Ang mga lalaki ay nagsimula ng maglatag ng kanilang mga panukat sa paligid ng halamanan na inalagaan niya ng buong buhay niya. Naramdaman ni Eliana ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa lupa. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kailangan ko to para sa future namin. Panahon na para isipin ko naman ang sarili ko. Ang anak na minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang anak na binigyan niya ng lahat ay siya palang kikitil sa kanya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod sa lupa. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang mabagal at mabigat na tunog sa kanyang dibdib. Ang mga boses ng mga lalaking nagsusukat sa labas ay tila nanggagaling sa isang malayong lugar, isang ingay na walang kahulugan. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas para tumayo. Naramdaman niya ang paninigas ng kanyang mga kasukasuan. Tila 100 taon ang idinagdag sa kanyang edad. Pumasok siya sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Hindi dahil gusto niyang isara ang mundo sa labas, kundi dahil hindi na niya kayang makita ang unti-unting pagwasak sa kanyang paraiso. Sumandal siya sa pinto, at doon, sa katahimikan ng kanyang sala, bumuhos ang lahat. Ang mga luha ay dumaloy ng walang tigil, dala ang bigat ng pagtataksil na sumaksak sa kanyang likuran. Paano? Paano nagawa ni Marco ito? Ang mga mata niya ay napadako sa isang picture frame sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang batang Marco na nakangiti, may nawawalang ngipin sa harap, habang buong pagmamalaking hawak ang kanyang medalya mula sa kindergarten. Naaalala pa ni Eliana ang araw na iyon. Umuulan ng malakas, pero hindi iyon naging hadlang para ipagdiwang nila. Nagluto siya ng paboritong spaghetti ni Marco at bumili ng maliit na cake. Paglaki ko, "Nay, bibilhan kita ng malaking-malaking bahay," sabi ng bata noon, habang kumakalat ang tsokolate sa paligid ng kanyang bibig. Napahawak si Eliana sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Naglakad siya na parang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang bawat bagay ay may dalang alaala. Isang matamis na alaala na ngayon ay naging mapait. Ang lumang armchair sa sulok. Doon siya umuupo tuwing gabi habang binabasahan niya ng kwento si Marco hanggang sa makatulog ito sa kanyang kandungan. Ang pader na may mga marka ng kanyang taas, mula sa pagiging isang maliit na bata hanggang sa naging isang binatang mas matangkad pa sa kanya. Ang kusina, kung saan tinuruan niya itong magluto ng adobo. Lahat ng iyon, kasinungalingan lang ba? Ang pagmamahal na ipinakita nito, ang mga yakap, ang mga halik sa kanyang noo. Lahat ba iyon ay isang pagpapanggap? Isang sakit na hindi niya maipaliwanag ang kumirot sa kanyang dibdib. Mas masakit pa ito kaysa noong pumanaw ang kanyang asawang si Ricardo. Dahil sa pagkamatay ni Ricardo, ang kalaban niya ay tadhana. Ngayon, ang kalaban niya ay ang sarili niyang anak, ang taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Napadpad siya sa kanyang silid. Ang silid na dati ay puno ng init at pagmamahal, ngayon ay tila malamig at walang laman. Binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha mula sa ilalim ng mga damit ang isang maliit na kahong gawa sa kahoy, ang baul ng kanyang mga alaala at mahahalagang dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang binubuksan niya ito, sa loob ay naroroon ang lahat ng papeles ng kanilang buhay. Birth certificate ni Marco, mga lumang report card, ang titulo ng lupa na nakapangalan pa kay Ricardo. Hinahanap niya ang kahit anong ebidensya, kahit anong maliit na detalye na magpapatunay na isang pagkakamali lang ang lahat, na baka may nagkamali lang ng basa o baka napeke ang dokumento, ngunit naroon ito, nakatupi sa isang sulok. Ang papel na pinirmahan niya, 2 linggo na ang nakalipas.
Ang deed of absolute sale. Binasa niya ang mga salitang hindi niya pinansin noon dahil sa bulag na tiwala. Pagsasalin ng karapatan sa pagmamay-ari. Maliwanag. Brutal. Pinal. Naalala niya ang sandaling iyon. Dumating si Marco na may dalang ngiti at isang folder. Nay, para po ito sa business loan na ina-applyan ko, sabi nito sa malambing na boses. Para sa future natin, kailangan ko lang po ng pirma niyo bilang garantor. Hindi na siya nagtanong. Ang tiwala niya kay Marco ay buo. Ang pagmamahal niya ay walang hangganan. Ibinigay niya ang pluma sa kamay nito at pinirmahan kung saan man itinuro ng kanyang daliri. Salamat po, Nay. Mahal na mahal ko po kayo, sabi ni Marco pagkatapos, at niyakap siya ng mahigpit. Ang yakap na iyon. Ang yakap na iyon pala. Ang yakap ng isang ahas. Isinara ni Eliana ang kahon. Tila sumusuko na, ngunit sa ilalim ng lahat ng papeles, may isang bagay na naiwan. Isang luma at medyo kupas na litrato. Siya at si Ricardo. Noong araw ng kanilang kasal, nakangiti sila, puno ng pag-asa at pangarap para sa hinaharap. Sa likod ni Ricardo ay naroon ang bahay na ito, bagong-bago pa. Ang kanilang unang tahanan, ang kanilang magiging kaharian. Ricardo, mahal ko. Bulong niya habang hinahaplos ang mukha ng yumaong asawa sa litrato. Anong gagawin ko? Ipinagkatiwala mo sa akin ang lahat pero nabigo ako. Sa pag-angat niya ng litrato, may isang maliit na card na dumulas mula sa likod nito. Isang lumang business card. Attorney David Garcia. Garcia Associates Law Firm. David, ang matalik na kaibigan at best man ni Ricardo. Ang abogado na tumulong sa kanila sa lahat ng legal na bagay noon. Matagal na silang hindi nagkikita. Mula pa noong libing ni Ricardo, isang kislap ng ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito pag-asa. Hindi pa. Ito ay isang desperadong pagkapit sa patalim. Wala na siyang ibang malalapitan. Wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay naroon pa rin, malalim at nakaugat. Ngunit sa ibabaw nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang maliit na ningas ng determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nanginginig pa rin ang mga daliri. Sinimulan niyang i-dial ang numero sa business card. Ang tunog ng pagtama ng 2 baso ng champagne ang pumuno sa katahimikan ng mamahaling condominium unit ni Isabela. Mula sa bintana, tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad, isang mundo na malayong malayo sa simpleng bahay sa Quezon City. To us, sabi ni Isabela, ang kanyang mga pulang labi ay bumubuo ng isang matamis na ngiti. To our new beginning. At sa wakas, sa pag-alis ng isang malaking balakid sa buhay natin, ngumiti si Marco. Ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang baso. To us. Ininom niya ang champagne. Umaasang ang malamig na alak ay papawiin ang kakaibang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pero hindi. Ang imahe ni Eliana na nakaluhod sa lupa, ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito, ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Nay, pasensya na. Nay, ang mga salitang binitawan niya kanina ay parang lason na bumabalik sa kanya. Ang salitang iyon na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay ginamit niya bilang isang sandata. Hey! Sabi ni Isabela. Hinahaplos ang kanyang braso. Okay ka lang? You look distant. Okay lang ako. Mabilis niyang sagot. Masaya lang ako. Finally, aatin na to. Pero habang sinasabi niya iyon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. 16 na taon siya noon. Isang gabi, umuwi siyang may pasa sa mukha at punit ang uniforme. Nakipag-away siya sa eskwelahan matapos siyang tuksuhin ng isang kaklase. Ampon ka lang! Pulot ka lang sa basura. Hindi siya nagsalita. Nagkulong siya sa kwarto,
puno ng galit at kahihiyan. Pero kumatok si Eliana. May dalang isang mangkok ng mainit na sopas at isang malambing na ngiti. Hayaan mo na sila, sabi nito habang ginagamot ang kanyang sugat. Hindi nila alam ang sinasabi nila, pero totoo naman. 'Di ba? Sagot niya. Nanginginig ang boses. Hindi niyo naman ako tunay na anak. Umupo si Eliana sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga kamay nito ay magaspang dahil sa paghahalaman at paglalaba. Pero iyon ang pinakamaalab na mga kamay na naramdaman niya. Makinig ka, Marco. Sabi nito, ang boses ay seryoso pero puno ng pagmamahal. Maaaring hindi ka nanggaling sa tiyan ko, pero nanggaling ka sa puso ko. At iyon ang mas mahalaga. Ikaw ang anak ko. Walang kahit sino o kahit ano ang makapagbabago niyon. Ang mga salitang iyon ang naging kalasag niya sa loob ng maraming taon. Ang mga salitang iyon ang bumuo sa kanya. Ang mga salitang iyon ang tinalikuran niya kanina. Marco, napapitlag siya sa boses ni Isabela. Ano? Sabi ko. I already contacted a real estate broker. Sabi nito. Halatang naiirita na. He's very aggressive. Sabi niya, in 2 weeks, baka may buyer na tayo. We need to sell it fast. Habang hindi pa nag-iingay ang matanda. Huwag mo siyang tawaging matanda. Mahinang sabi ni Marco. Tinaasan siya ng kilay ni Isabela. Ano? Anong sabi mo? Bigla ka yatang nagiging sentimental. Hindi. Mabilis niyang tanggi. Of course not. Ito ang gusto natin, di ba? Good, sabi ni Isabela. Lumambing muli ang boses. Niyakap siya nito mula sa likod at ipinatong ang baba sa kanyang balikat. Isipin mo, Marco, a new car, a trip to Europe, isang condo unit na sarili talaga natin. Hindi yung luma at bulok na bahay na yon. Ito na yon, baby. This is our ticket to a better life. A better life. Inulit ni Marco, na parang isang batang nagsasaulo ng leksyon. Kaya kailangan nating kumilos ng mabilis. Patuloy ni Isabela. Bukas na bukas. Asikasuhin mo na ang lahat ng papeles. I-secure mo na ang property. Huwag na nating bigyan ng pagkakataon si Tita Eliana na. Makahanap ng paraan para guluhin to. Tumango si Marco. Kahit na may isang bahagi sa kanya ang sumisigaw. Ang bahaging iyon ay ang batang lalaking may pasa sa mukha na niyakap at minahal ng babaeng tinatawag niyang Nay. Pero ang boses ni Isabela ay mas malakas. Ang pangako ng isang magandang buhay ay mas nakakasilaw. Gagawin ko, sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Isabela. Aayusin ko ang lahat. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito, inaasahan na text mula sa broker. Pero hindi, isang mensahe mula sa numerong halos kabisado na niya. From Nay Eliana, anak, mag-usap tayo. Pakiusap. Ang simpleng mensahe na iyon ay tumama sa kanya nang mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw o sumpa. Ang pakiusap. Ang pagpapakumbaba, naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa na parang isang mainit na bakal. Nakita ito ni Isabela. Sino yan? Wala. Mabilis niyang sabi, habang itinatago ang screen. Wrong number lang, pero alam niya sa sarili niya na nagsisinungaling siya. At sa unang pagkakataon mula nang simulan nila ang planong ito, isang butil ng takot ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Hindi takot sa batas, hindi takot kay Isabela, kundi takot sa kahulugan ng mensaheng iyon. Takot sa pagmamahal na kahit kailan ay hindi niya kayang tumbasan. At ngayon ay sinisira niya. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatama sa bintana ay hindi na nagdala ng anumang init sa puso ni Eliana. Ang bahay na dati pero ang kanyang tindig ay kasing tatag pa rin ng dati. Ngumiti ito. Nang makita siya niyang tinuring na kanlungan, ay tila naging isang malamig na hawla ang bawat sul. Isang ngiting pamilyar at puno ng paggalang. Eliana. Bati nito. Ang boses ay malumanay. It's been too long.
Kumusta ka na? Tumayo si Eliana Paraok ay isang paalala ng masayang kahapon na ninakaw sa kanya. Hindi niya sinagot ang kamayan siya. Okay lang naman, David. Ikaw? Isang kasinungalingan. Haltext ni Marco. Ano pa ang sasabihin niya? Ang salitang pakiusap ay naatang halata sa kanyang mga mata na hindi siya okay. Huwag na tayong magbolahan, ibigay na niya. Ang puso niya ay naibigay na niya. Ngayon, wala nang natira kundi ang bus. Eliana, sabi ni David, umupo sa kanyang silya at tinitigan siya ng may pag-aalag na mga piraso. Sa halip, ginugol niya ang umaga sa paghahanda. Simple ala, kilala kita. At kilala ko rin si Ricardo. Hindi ka pupunta rito kung para lang sa isang simpleng kumustahan. Anong problema? Ang direktang tanong na iyon ang nagplang ang kanyang isinuot. Isang lumang bestida na paborito ni Ricardo. Tiningnan niya ang kanyang abagsak sa lahat ng pader na pilit niyang itinatayo. Hindi niya napigilan. Ang refleksyon sa salamin. Isang babaeng pagod na may mga mata na namumugto sa kay mga luha ay muling dumaloy. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-aalaga niya iyak. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagong determinasyon. Isang determin kay Marco. Ang pagmamahal, ang tiwala, at ang huli, ang brutal na pagtataksilasyong isinilang mula sa kawalan. Ang opisina ni Attorney David Garcia ay nasa isang mataas na gusali. Ang mga lalaking nagsusukat sa kanyang bakuran. Ang malamig na mga mata ni Marco. Ang isang sa Makati, isang mundong gawa sa salamin at bakal, habang nakaupo siya sa malambot na sofa linggong palugit. Habang nagsasalita siya, kinuha ni David ang deed of sale na dala sa waiting area. Naramdaman ni Eliana ang pagiging maliit. Ang mga taong naglalakad sa niya at binasa ito ng mabuti. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagpaligid, ay abala at may tiwala sa sarili. Siya, sa kabilang dako, ay parang aalala. Naging pagkabigla at nauwi sa isang tahimik na galit. Walang hiya. Mahinang bulong ni David pagkatapos niyang marinig ang lahat. Ginawan ka isang ibong naligaw ng pugad. Mrs. Santos, pwede na po kayo pumasok. Hinihintay na po kayo ni attorney. Tumayo siya. Nanginginig ang mga tuhod niya ng estafa. This is criminal. Anong pwede kong gawin, David? Tanong ni Eliana. Ang boses ay basag. Wala na akong lakas para lumaban. Odd. At pumasok sa isang malaking opisina na may malawak na bintanang tanaw ang buong syudad. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, isang lalaking may buso mandal si David sa kanyang silya. May laban, Eliana. May malaking laban. Pero kailangan nyok na medyo puti na sa kanyang mga sentido ang tumayo at ngumiti. Eliana, ating maging praktikal. Ang pag-file ng kaso ay magastos. Matagal. Kakain ng oras, sabi ni Attorney Garcia. Ang boses ay malumanay at puno ng init. It's been a long time. At pera. Mayroon ka bang sapat na resources para tustusan ito? Ito na ang sandali. Ang sand. Kumusta ka na? Ang simpleng tanong na iyon ay halos magpaiyak muli sa kanya. Tangali para sabihin ang sikretong itinago niya sa lahat, kahit kay Marco, sa loob ng halos 10 taon. Okay lang naman po, attorney. David, maupo ka. Sabi nito, itinuturo ang upuan sa harap ng huminga siya ng malalim. Meron, David. Tumingin siya sa mga mata ng abogado. Noong namatay si Ricardo, hindi lang simpleng atake sa puso ang nangyari. Ang kanyang mesa, pasensya na, at hindi na rin kita nakumusta mula noong, bueno, alam mo na. Nagsimulang manginig ang kanyang boses. May kapabayaan ang ospital. Maling gamot ang naib. Tumango si Eliana. Salamat sa pagtanggap sa tawag ko, David. Nakakahiya manigay sa kanya. Itinago nila. Pero nalaman ko,
ang pagkagulat sa mukha ni David. Pero wala na akong ibang maisip na malapitan. Sumeryoso ang mukha ng abogado. Ano ba ang maitutulong ko sa'yo, Eliana? May problema ba? Huminga ng malalim ay hindi maikakaila. Nag-file ako ng kaso. Tahimik. Walang media si Eliana bago inilabas mula sa kanyang bag ang isang sobre. Inilapag niya ito sa mesa. Ayokong malaman ni Marco. Ayokong lumaki siya na may galit sa mundo. Patuloy niyang bahay. David. Ang bahay namin ni Ricardo. Kinuha ni David ang mga dokumento at sin Eliana. 2 years ago, the court decided in my favor. Nagkaroon ng settlement. Gaimulang basahin. Ang kanyang mga kilay ay unti-unting nagsalubong. Nakita ni Eliana ang pagano kalaki. Eliana? Tanong ni David. Ang boses ay halos isang pabulong. Nainbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging profesional patungo sa hindi makapaniwalang $1.5 million. Ang katahimikan sa opisina ay nakakabingi. Maging si David Garcia gulat. Deed of absolute sale? Tanong niya. Tinitingnan si Eliana. Isang veteranong abogado na sanay sa mga malalaking kaso ay natigilan sa pinirmahan mo to. Kanino? Kay Marco Reyes? Ang anak niyo. Hindi makating wakas. Nagsalita ito. Eliana. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo ginamit ang pera? Bakit ka namuhay ng simple? Dahil hindi ko kailangan. Sagin ng diretso si Eliana. Tumango lang siya. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na bakalot ni Eliana. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang kailangan ko ay sa kanyang pisngi. Nilinlang niya ako, David. Sinabi niya na para sa isang business loan lang is ang asawa ko. Ang kailangan ko ay ang pamilya ko. Ang perang iyon ay dugo. Ay ang garantor lang daw ako. Nagtiwala ako. Ibinalik ni David ang tingin sa papel. Binabasa ang bawat salita. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakakabingi. O kung galawin maliban na lang kung talagang katapusan na ng mundo. Well, Eliana. Sabi Eliana. Sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, ang boses ay maingat. Ito ay isang ni David. Dahan-dahang tumatango. I think we can all agree. The world has ended. Muli niyang kinuha ang folder ni Eliana. Pero ngayon, mayroon ng bagong liwanag sa kanyang legal at may bisang dokumento. May pirma mo. Notarized, sa mata ng batas, ang pag-aari ay naisalin na sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang isang P, mga mata. Hindi na ito awa, kundi determinasyon. Okay, this changes everything, sabi niya. But we need more. Kailangan ko ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa bahay. Especially ang inal na hatol. Ang maliit na pag-asang dala niya ay tila unti-unting namamatay. Original na titulo ng lupa at ang last will and testament ni Ricardo. Nasa bag niya ang lahat. Inilwala. Wala na ba akong magagawa? Mayroon. Mabilis na sabi ni David. Mabas niya ang isang luma at makapal na sobre at iniabot kay David. Binuksan ito ng abogado at aari tayong magsampa ng kaso for fraud or undue influence. Pero magiging mahirap at magastos inilatag ang mga dokumento sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Binabasa ang bawat linya, bawat salita. Lumipas ang ilang minuto. Siang laban. Kailangan nating patunayan na talagang nilinlang ka niya. At kailangan mo, Eliana, ay halos hindi humihinga. Bigla. Uminto si David. Itinuro niya ang isang ng pondo para sa litigasyon. Doon na napatingin si Eliana sa kanyang mga mata. Ito partikular na talata sa huling habilin ni Ricardo. Binasa niya ito ng paulit-ulit na ang sandali para ilabas ang sikretong itinago niya sa loob ng napakaraming taon na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Inalis niya ang kanyang salamin at ip tungkol sa pondo. Nagsimula siyang magsalita.
Nanginginig ang boses. Mayroon akong hindi sinasabi kahit kanino, kahit kay Marco. Kinuha niya ang ginatong sa mesa. Tumingin siya kay Eliana at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang pag-uusap, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Eliana, isa pang nakatuping dokumento mula sa kanyang bag. Isang bank statement. Matagal na panahon sabi niya. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Si Ricardo. He was a brilliant man. Ana, David. Noong namatay si Ricardo, huminto siya. Lumunok. Hindi lang iyon simple, very, very brilliant man. Bakit David? Anong nakasulat diyan? Itinuro ng abogado ang isang pangungusap sa dokumento. Binasa niya ito ng malakas at malinaw. Atake sa puso. May kapabayaan ng ospital. Nagdemanda ako. Tahimik lang. Ang lupang kinatitirikan ng aming tahanan na aking mamanahin sa aking mga nin. Inabot niya ang papel kay David. Ang mga mata ng abogado ay nanlaki nang makita ang halaga na nakasulat doon. $9.5 million? Bulong niya. Hindi makapaniwala. Luno, ay hindi kailanman maaaring ipagbili o ilipat sa sinumang hindi kadugong Yana. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ka na nagtrabaho? Bakit naibigay mo kay Pamilyang Santos? Tumingin si Eliana sa kanya. Naguguluhan. Anong? Marco ang lahat? Tumango si Eliana habang bumabagsak ang mga luha. Ay anong ibig sabihin yan? Ngumiti si David. Ang ibig sabihin yan, Eliana, ay kahit 100 deed of sale pa ang pirmahan mo, wala itong bisa. Dokong lumaki siya na may galit sa mundo. Ayokong isipin niya na ang buhay na meron kamiyahil si Marco ay hindi mo kadugo dahil siya ay inampon. Ayon sa batas at ayon sa HA ay galing sa isang trahedya. Gusto ko lang siyang bigyan ng isang normal at masayang buhay. Ang huling habilin ng iyong asawa, ang paglilipat ng pagmamay-ari sa kanya ay imposible at ilegal. Pera ay hindi mahalaga. Napabuntong hininga si David at ang papel na hawak mo, Eliana. Ang deed of sale na sumira sa puso mo ay walang hal sumandal sa kanyang upuan, tila nabigla sa lahat ng impormasyon. Tiningnan niya ang aga. Isa lamang itong piraso ng basura, isang kakaibang gaan, ang nagsimulang kumalat sa deed of sale, pagkatapos ay ang bank statement, at muli kay Eliana. This changes things, ni Eliana. Hindi pa ito kaligayahan, malayo pa roon, pero ito ay pag-asa. Eliana, sabi niya, may panlaban tayo. Malakas na panlaban. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nakahinga siya ng maluwag. Tumingin siya kay David. Ang mga mata ay muling nabasa ng luha. Bes na ngumiti, lalong sumeryoso ang mukha ni David. Tinitigan niya ang lumang titulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay lunang lupa na kasama sa mga dokumentong dinala ni Eliana. Itinuro niya ito, angha ng isang bagong simula. So, tanong ni David, ang kanyang boses ay naging seryoso pera ay isang malakas na sandata. Walang duda. Sabi niya, ang boses ay biglang naging mister at handa na. Ano ang gusto mong gawin natin, Eliana? Tumingin si Elioso, pero baka hindi ito ang pinakamalakas mong armas sa laban na to. Tiana sa labas ng bintana, sa abalang syudad na halos lumamon sa kanya kanina. Ngayon numingin si Eliana sa kanya, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Nang iba na ang tingin niya rito. Hindi na ito isang lugar ng pagkatalo. Isa na itong larumiti si David. Isang ngiting may kahulugan. Naaalala ko ang kaibigan kong siyangan ng digmaan. Tumingin siya pabalik kay David. Isang bagong apoy ang nagliliyab sa Ricardo. Matalino siya at laging nag-iisip para sa hinaharap. Itinuro niya ang kanyang mga mata. Gusto kong bawiin ang bahay ko.
Ang umaga ay dumating nang may dalang isang pekeng pangako ng tagumpay. Nakatayo si Marco sa malawak na bintana ng kondominium ni Isabela, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang mga langgam na abala sa kanilang mga gawain. Ito na dapat ang simula ng bago niyang buhay. Ang buhay na pinangarap niya, ang buhay na malayo sa anino ng pagiging ampon. Pero bakit parang may kulang? Bakit parang may tinik na nakabara sa kanyang lalamunan? Ang text ni Eliana. Hindi niya ito binura. Hindi niya rin ito sinagot. Nananatili itong isang paalala ng kanyang kasalanan. Isang digital na multo sa kanyang cellphone. "Good morning, baby!" Bati ni Isabela. Lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay sumiksik sa kanyang ilong. "Ang lalim yata ng iniisip mo, don't tell me." "Iniisip mo pa rin siya?" "Hindi." Mabilis na sagot ni Marco, kahit nakasinungalingan iyon. "Iniisip ko lang ang mga susunod na hakbang. Ang broker, ang mga permits, para sa demolition." "Good." Sabi ni Isabela, hinalikan siya sa pisngi. "I like it when you're focused." Mamayang hapon, kakausapin ko na yung broker. Sabi niya, mayroon na raw siyang potential buyer. Isang developer na gustong magtayo ng townhouses sa lugar na yon. Malaking pera, iyon na lang palagi ang naririnig niya. "Kailangan nating bilisan?" Patuloy ni Isabela. "Bawat araw na lumilipas na nandoon pa rin ang tita mo. Delikado. Baka magsumbong sa mga kapitbahay. Gumawa ng eksena. We need to secure our investment." "Our investment. Hindi aking bahay. Hindi ang tahanan kung saan ako lumaki." Tumango na lang si Marco. Sinusubukang isantabi ang kumikirot na bahagi ng kanyang konsensya. Ito ang pinili niya. Kailangan niyang panindigan. Habang nag-aalmusal sila, isang intercom ang tumunog. "Sir Marco, may delivery po para sa inyo." "Pinapaakyat ko na po," sabi ng guard sa kabilang linya. Nagkatinginan sila ni Isabela. "Nag-order ka ba ng kahit ano?" Tanong nito. Umiling si Marco. Wala. Ilang sandali pa. May kumatok sa kanilang pinto. Isang courier na may dalang isang malaki at formal na sobreng kulay brown. Nakasulat dito ang kanyang buong pangalan. Marco D. Reyes. Sino naman kaya yan? Sabi ni Isabela habang pinipirmahan ni Marco ang resibo. Baka galing sa bangko. Isinara ni Marco ang pinto at tinitigan ng sobre. Mayroon itong bigat, mayroon itong formalidad na nagbigay sa kanya ng kaba. Sa kaliwang sulok sa itaas, may nakatatak na pangalan at logo. Garcia and Associates Law Firm. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Marco. Garcia. Saan niya narinig ang pangalang iyon? Ano ba yan? Buksan mo na. Naiinip na sabi ni Isabela. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may ilang piraso ng makapal na papel. Ang nasa pinakaibabaw ay may malalaking letrang nakasulat, Cease and Desist Notice. Ano yan? Tanong ni Isabela. Lumapit para tingnan. Binasa ni Marco ang mga unang salita ng malakas na para bang hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga ito. Ito ay isang formal na abiso na humihiling sa iyo na ay tigil at iwaksi ang lahat ng iyong mga pag-angkin sa pagmamay-ari, pagtatangkang ibenta o anumang aktibidad na may kinalaman sa ari-arian na matatagpuan sa 24 Sampaguita Street, Quezon City. What? Bulong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Anong kalokohan to? Kanino galing yan? Itinuro ni Marco ang pangalan. Sa ilalim ng sulat. Dot na, legal na pag-aari ng aming kliyente. Signang Eliana Santos. Nagbibiro ba sila? Galit na sabi ni Isabela. Hinablot ang sulat mula sa kamay ni Marco. Paano nangyari yon? Nasa atin ang deed of sale. Pinirmahan niya. Legal ang lahat. Ngunit may isa pang dokumento sa loob ng sobre.
Isang kopya ng isang lumang papel. Tinitigan ito ni Marco. Ito ay ang huling habilin at testamento ng taong itinuring niyang ama, Ricardo Santos. May isang partikular na talata na may dilaw na highlight na para bang sinasadyang ipakita sa kanya ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanyang mukha. Binasa niya ito. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ang lupang kinatitirikan ng aming tahanan na aking minana mula sa aking mga ninuno ay hindi kailanman maaaring ipagbili o ilipat sa sinumang hindi kadugo ng pamilyang Santos. Hindi kadugo, hindi kadugo. Ang dalawang salitang iyon ay umalingamngaw sa kanyang isipan na parang isang malakas na kulog. Ang dalawang salitang iyon na palagi niyang kinatatakutan. Ang katotohanang kahit gaano niya kamahal si Eliana at Ricardo, kahit gaano nila siya kamahal, may isang bagay na hindi maipagkakaila. Hindi siya isang Santos. Ano to, Marco? Sigaw ni Isabela. Tinuturo ang papel. Anong ibig sabihin nito? Bakit hindi mo alam to? Hindi ko alam. Wala sa sariling sagot ni Marco. Ang sahig ay tila gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lahat ng kanilang mga plano, ang lahat ng kanilang mga pangarap ay biglang naging abo. Paano mong hindi alam? Patuloy ang pagsigaw ni Isabela. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng galit at pagkasuklam. Ang tanga-tanga mo naman. Hindi mo man lang inalam ang lahat bago ka kumilos. Sabi ko na nga ba masyado kang emosyonal? Masyado kang mahina. Ang mga salita ni Isabela ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanya. Pero mas malakas ang epekto ng mga salita mula sa testamento. Lahat ng ito para sa wala. Ang kanyang pagtataksil, ang sakit na idinulot niya kay Eliana, lahat ay walang saysay. Ang deed of sale na hawak niya ay isa lang palang walang kwentang papel sa gitna ng mga sigaw ni Isabela at ng gumuguhong mundo ni Marco. Isang tunog ang pumailan lang, ang kanyang cellphone. Nagri-ring. Tiningnan niya ang screen, ang puso niya ay kumakarera. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Ngunit sa ilalim nito, may isang pangalan na lumitaw mula sa kanyang mga lumang contact. Isang pangalang hindi niya naisip na makikita niyang muli. Isang pangalang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ate David Garcia. Nakatitig lang siya sa screen. Hindi makagalaw. Sa isang banda ay si Isabela na sumisigaw. Sa kabilang banda ay ang teleponong nagri-ring. Ang tunog ng kanyang kahapon at ng kanyang kinabukasan na nagbabanggaan. Ang laro ay nagbago. At sa unang pagkakataon, natanto ni Marco na hindi siya ang naglalaro. Siya ang nilalaro. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Ang bahay, na dati ay parang isang bilangguan ng kalungkutan, ay unti-unting nagbago. Para kay Eliana, hindi na ito isang lugar ng pagkatalo. Ito na ngayon ang kanyang kuta, ang sentro ng kanyang digmaan. Hindi na siya ang Eliana na umiiyak sa sahig, naghihintay sa wala. Sa bawat paggising niya sa umaga, mayroon ng isang malinaw na layunin sa kanyang isipan. Ang isang linggong palugit na ibinigay sa kanya ay hindi na isang hatol ng kamatayan, kundi isang countdown. Isang countdown para sa kanyang pagbangon. Isang umaga, 2 araw matapos ang pag-uusap nila ni Attorney Garcia, maaga siyang gumising. Hindi na siya nagsuot ng luma niyang bestida. Sa halip, pinili niya ang isang simpleng blusa at itim na pantalon ang damit na isinusuot niya noon kapag may mahahalagang meeting sa eskwelahan ni Marco. Simple, disente, at nagbibigay ng lakas. Hindi siya nag-abalang mag-ayos ng sobra. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay may bakas pa rin ng kalungkutan, pero wala na ang desperasyon. Napalitan iyon ng isang matatag na determinasyon na kahit siya ay nagulat na taglay pala niya. Para sa atin ito, Ricardo. Bulong niya sa sarili. Hindi ko sila hahayaang sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Kumuha siya ng taxi at nagpahatid sa Makati. Bawat metro na inilalayo niya sa kanyang bahay ay hindi nagbigay sa kanya ng takot kundi ng pananabik.
Ang bangko ay malaki at malamig. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol at ang mga tao ay gumagalaw ng may tiwala at kapangyarihan. Dati, ang lugar na ito ay magbibigay sa kanya ng kaba. Ngayon, humakbang siya papasok na tila pag-aari niya ang lugar. Dumiretso siya sa private banking lounge, isang lugar na minsan lang niya napuntahan noong una niyang idineposito ang pera mula sa settlement. Ang manager, isang lalaking nagngangalang Mr. De Mesa, ay magalang siyang binati. "Good morning, Mrs. Santos. It's been a while. What can I do for you today?" Umupo si Eliana sa isang malambot na upuan at inilabas mula sa kanyang bag ang mga dokumentong kailangan niya. "Good morning, Mr. De Mesa. I need to make a substantial fund transfer." "Of course," sabi ng manager. Kinuha ang kanyang tablet. "From which account and how much?" "From my long-term trust fund," sagot ni Eliana. Ang boses ay kalmado at pantay. "I need to transfer $1 million to a new checking account under my name." Natigilan si Mr. De Mesa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tablet at tinitigan si Eliana na para bang sinusuri kung nagbibiro lang ito. $1 million, ma'am?" Tumango lang si Eliana. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Ibinigay lang niya ang mga dokumento. Ang pagbabago sa kilos ng manager ay agaran. Ang dating magalang na pakikitungo ay naging puno ng sukdulang respeto. Tumayo ito at personal na inasikaso ang lahat. Ang bawat kilos niya ay maingat. Ang tawag sa kanya ay hindi na lang Mrs. Santos, kundi Ma'am Eliana. Habang naghihintay, tiningnan ni Eliana ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na ito ang nagluto ng libu-libong pagkain para kay Marco. Ang mga kamay na ito ang nagtanim sa halamanan. Ang mga kamay na ito ang yumakap sa kanya sa tuwing siya ay may sakit. At ang mga kamay na ito ang pipirma ngayon sa isang transaksyon na babago sa lahat. "Everything is ready, Ma'am Eliana," sabi ni Mr. De Mesa. Inilalagay sa harap niya ang isang digital pad para sa kanyang pirma. "Please confirm the amount." Tiningnan niya ang screen. Ang mga numero ay tila nakakasilaw. Ling. Ling den Ling Ling Mayuan. Ito ang perang simbolo ng pagkamatay ni Ricardo. Ang perang ayaw niyang galawin. Ngunit ngayon, naintindihan niya. Hindi ito dugong pera. Ito ang huling regalo ni Ricardo sa kanya. Ang kanyang kalasag, ang kanyang sandata. Pinirmahan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Paglabas niya ng bangko, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Pareho pa rin ang mundo, pero siya ay iba na. Habang naglalakad sa sidewalk, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bench. Mag-isa. Ang mga mata nito ay malungkot. Nakatingin sa kawalan. Katulad ng mga mata niya, ilang araw lang ang nakalipas. At sa sandaling iyon, isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na mas malaki pa sa pagbawi sa kanyang bahay. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Paano kung ang trahedyang ito ay may mas malaking dahilan? Paano kung ang perang ito ay hindi lang para sa kanya? Sumakay siya sa isang taxi. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis, pero hindi dahil sa takot o galit. Dahil sa isang bagong layunin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni David Garcia. "Hello?" Sagot ng abogado sa kabilang linya. "David, si Eliana ito." "Eliana, may balita ba?" Tumingin si Eliana sa labas ng bintana. Sa mga gusali na dati ay tila nagpapaliit sa kanya. Ngayon, "Oo," sabi niya. Ang boses ay puno ng kapangyarihan na ngayon lang niya natuklasan sa kanyang sarili. "Nagawa ko na. Nasa account ko na ang pondo para sa laban." "Excellent! I'll start drafting the official complaint tomorrow morning." "Good," sabi ni Eliana. Huminto siya sandali, at pagkatapos ay idinagdag ang mga salitang magpapabago sa direksyon ng kanilang laban. "Pero David, hindi lang natin babawiin ang bahay." "Anong ibig mong sabihin?" Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Eliana.
May mas malaki na tayong ipaglalaban ngayon. Ang pagring ng cellphone ay parang isang alarma ng sunog sa gitna ng katahimikan na dulot ng pagkabigla. Si Isabela ay sumisigaw pa rin, isang litanya ng mga paninisi at pagmumura. Pero para kay Marco, ang lahat ng ingay na iyon ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang paulit-ulit na tunog mula sa kanyang cellphone. Attorney David Garcia. Ang pangalan ay isang multo mula sa nakaraan. Naaalala niya ito mula sa mga kwento ni Eliana, ang matalik na kaibigan ng kanyang tatay Ricardo. Isang taong hindi niya kailanman inisip na makakaharap. Naramdaman niya ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Sa isang iglap, natanto niya, tapos na ang laro. Hindi ito isang simpleng alitan ng pamilya. Isa na itong legal na laban. At wala siyang dalang kahit anong sandata. Sagutin mo! Sigaw ni Isabela. Itinuturo ang nanginginig na cellphone sa kanyang kamay. Alamin mo kung anong gusto nila. Baka tinatakot lang tayo. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot ang tawag. Inilagay niya ito sa speaker mode para marinig ni Isabela. Hello? Sabi ni Marco. Ang boses ay halos hindi marinig. Mr. Marco Reyes? Isang malalim at autoritatibong boses ang sumagot. Walang galit, walang emosyon, tanging ang lamig ng batas. This is Attorney David Garcia, representing my client, Mrs. Eliana Santos. Napalunok si Marco. I believe you have just received our cease and desist notice. Patuloy ng abogado. I am calling to make sure you understand its contents perfectly. The document you coerced Mrs. Santos into signing the supposed deed of absolute sale is null and void. Walang bisa. It is fundamentally illegal based on the provisions stated in the last will and testament of the original landowner, Mr. Ricardo Santos. Bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang mga pangarap. Wala kayong karapatan sa property na iyon, Mr. Reyes. Any attempt to sell it, demolish it, or even enter the premises without my client's permission will result in immediate legal action. Hindi ito maaari. Bulong ni Isabela sa tabi niya. May kontrata kami. Narinig ito ni Attorney Garcia. To the young lady with you, let me be clear. What you have is a worthless piece of paper obtained through fraudulent means. In fact, my client has a very strong case to file criminal charges against Mr. Reyes for estafa through deceit. That carries a significant prison sentence. Kulungan. Ang salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malaking bato. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang pangarap niyang magandang buhay ay biglang napalitan ng isang bangungot na rehas at malamig na semento. Hindi. Nanginginig na sabi ni Marco. Hindi niya iyon magagawa sa akin. Nanay ko siya. Sa unang pagkakataon, may bahid ng emosyon sa boses ni Attorney Garcia. Isang malamig na pagkasuklam. Ang isang ina ay hindi tinatraidor, Mr. Reyes. However, Mrs. Santos is a compassionate woman. She is willing to forgo filing criminal charges on one condition. Isang sinag ng pag-asa. Napakapit dito si Marco. Ano yon? You will return the original fraudulent document to my office tomorrow morning. You will sign a notarized affidavit, admitting to the deceit, and officially relinquishing any and all claims to the property. Do this, and you can walk away. Refuse, and we will see you in court. I expect your decision by 9 a.m. tomorrow. Goodbye. Bago pa man makasagot si Marco, ibinaba na ng abogado ang tawag. Ang tunog ng pagtatapos ng linya ay mas malakas pa kaysa sa isang pagsabog. Katahimikan. Tumingin si Marco kay Isabela. Naghahanap ng kasagutan, ng suporta. Pero ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pag-aalala. Ito ay pagkasuklam. Ano? Sigaw ni Isabela. Itinulak siya palayo. Papayag ka na lang?
Basta-basta na lang nating isusuko ang lahat matapos ang ginawa mo. Ginawa ko? Hindi makapaniwalang sagot ni Marco. Ikaw! Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin to. Ikaw ang nagsabi na kailangan kong isipin ang sarili ko. Dahil akala ko matalino ka. Ganti ni Isabela. Hindi ko alam na ang tanga-tanga mo pala. Hindi mo man lang sinuri ang mga papeles. Hindi mo man lang inalam ang buong sitwasyon. Isinubo mo sa atin ang isang bagay na hindi mo kayang lunukin. Hindi ko alam na may ganoong nakasulat. Iyon na nga ang problema, Marco. Palagi kang hindi mo alam. Palagi kang nagpapadala sa emosyon. Mahina ka. Ang bawat salita ni Isabela ay isang sampal. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay, ay siya na ngayong tumatapak sa kanyang pagkatao. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng desperasyon. Humalakhak si Isabela. Isang tawang walang saya. Anong tayo? Walang tayo, Marco. Mayroon lang ikaw. Ikaw ang gumawa ng gulo na to. Ikaw ang umayos. Tiningnan ni Isabela si Marco mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong basura na kailangan na niyang itapon. Tawagan mo siya, utos nito. Sino? Sino pa ba? Ang nanay mo. Magmakaawa ka. Umiyak ka sa harap niya. Lumuhod ka kung kailangan. Gawin mo ang lahat para bawiin niya ang kaso. Hindi ako pwedeng madamay dito. Ang ideya ng pagharap kay Eliana ay mas nakakatakot pa kaysa sa ideya ng kulungan. Ang makita ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na siya mismo ang may gawa ay isang parusang hindi niya kayang harapin. Hindi ko kaya. Mahinang sabi ni Marco. Doon naubos ang pasensya ni Isabela. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at lumakad papunta sa pinto. Alam mo, Marco, sabi niya. Huminto at hinarap siya sa huling pagkakataon. Noong una kitang makilala, nakita ko sa iyo ang ambisyon, ang gutom para sa isang mas magandang buhay. Pero nagkamali ako. Ang nakikita ko ngayon ay isang duwag na nagtatago sa likod ng palda ng nanay niya. Binuksan niya ang pinto. Ayusin mo to. O kalimutan mo nang nagkakilala tayo. Hindi ako sasama sa isang talunan. Pagkasabi noon, lumabas siya at isinara ang pinto ng malakas. Ang kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong unit at sa buong buhay ni Marco. Naiwan siyang mag-isa. Sa gitna ng mamahaling sala, ang champagne na ininom nila kagabi ay naroon pa rin sa mesa. Isang mapait na simbolo ng isang tagumpay na hindi kailanman naging totoo. Nanghihinang napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kinabukasan. Lahat ay nawala sa isang iglap. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang isang numero sa kanyang contacts. Nakatitig lang siya sa pangalan sa screen. Nay Eliana. Ang pangalan ng simula at ngayon ay ang pangalan din ng kanyang katapusan. 9:09 nga umaga. Ang orasan sa dingding ay tila isang hukom. Ang bawat pag-ikot ng kamay nito ay isang paghampas ng martilyo. Nakaupo si Eliana sa kanyang paboritong tumba-tumba sa beranda. May hawak na isang tasang kape na kanina pa lumamig. Ang halamanan sa harap niya ay payapa, taliwas sa unos na nagaganap sa kanyang dibdib. Ito ang deadline. Ang oras na ibinigay ni David kay Marco. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Isang bahagi niya, ang bahagi ng isang ina, ay umaasang tatawag si Marco. Iiyak at hihingi ng tawad. Handa ba siyang patawarin ito? Hindi niya alam, pero ang ideya ng pagpapatawad ay isang pamilyar na kumot na gusto niyang ibalot sa kanyang sarili. Ngunit ang isa pang bahagi niya, ang bahaging isinilang mula sa pagtataksil, ay alam na hindi na ganoon kasimple ang lahat. Ang tiwala, kapag nabasag, ay hindi na maibabalik sa dati. Tumingin siya sa gate, walang anino ni Marco. Walang kotse. Walang kahit ano. Nang tumunog ang kanyang cellphone. Eksaktong 9:05 a.m., napatalon siya sa kanyang upuan. Ang pangalan ni David Garcia ang nasa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. David,
Good morning, Eliana. Sabi ng abogado. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Just giving you an update. Tapos na. Anong ibig mong sabihin? He didn't show up personally. Paliwanag ni David. He sent a courier. Nasa akin na ang original na deed of sale. At ang pinirmahan niyang affidavit, notarized. Inaamin niya ang panlilinlang at isinusuko ang lahat ng karapatan sa property. In short, Eliana, panalo tayo. Panalo. Inulit ni Eliana ang salita sa kanyang isipan. Panalo. Pero bakit walang tamis? Bakit walang pakiramdam ng tagumpay? Ang naramdaman niya ay isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Isang pakiramdam ng pagtatapos. Hindi lang ng isang kaso, kundi ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ang kabanata kung saan siya ay isang ina. Eliana? Are you there? Oo, David. Nandito pa ako. Sagot niya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Salamat. Maraming salamat sa lahat. This is just the first step, sabi ni David. But it's the most important one. Ang bahay ay sayo pa rin. Walang duda. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Eliana ang cellphone. Tumingin siya sa kanyang bahay. Ang bahay niya, hindi na kanilang bahay. Tumayo siya. Ang kalungkutan ay naroon pa rin. Pero mayroon ding isang bagong determinasyon. Oras na para linisin ang mga naiwan. Ang unang pinuntahan niya ay ang kwarto ni Marco. Ang amoy nito ay naroon pa ring isang pinaghalong amoy ng pabango niya at ng lumang libro. Ang kanyang kama ay hindi na ayos. May isang t-shirt na nakasabit sa isang silya. Sa ibabaw ng kanyang mesa, naroon ang mga tropeyo niya sa basketball noong high school, kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Para siyang pumasok sa isang museo ng mga alaala. Bawat bagay ay may kwento. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang malaking kahon mula sa bodega. Sinimulan niya ang isang ritual. Ang ritual ng pagliligpit at pagpapaalam. Una niyang inilagay sa kahon ang mga damit habang tinutupi ang isang paborito nitong polo. Naalala niya noong ibinili niya ito para sa kanyang graduation. Ang ngiti sa mukha ni Marco noon ay tila abot hanggang langit. Ang yakap nito ay mahigpit. Salamat, Nay. The best ka talaga. Inilagay niya ang polo sa kahon. Sunod ang mga libro. Ang mga paborito nitong nobela. Ang mga textbook mula sa kolehiyo na pinagpuyatan nilang pareho. Inilagay niya ang mga ito sa kahon. Ang pinakamasakit ay ang mga tropeyo at medalya. Hinawakan niya ang isang maliit na gintong medalya. Most Improved Player. 10 taon siya noon. Umuwi itong umiiyak dahil natalo ang team nila. Pero buong pagmamalaki niyang ipinakita ang medalya para sa iyo, Tonay. Sabi nito. Dahil palagi kang nanonood sa mga laro ko. Hinalikan ni Eliana ang malamig na metal bago ito maingat na inilagay sa kahon. Sa ibabaw ng lahat. Hindi ito isang kilos ng galit. Ito ay isang kilos ng isang ina na nagliligpit sa mga gamit ng isang anak na nawala. Hindi sa kamatayan, kundi sa isang bagay na mas malala pa, sa pagtataksil. Nang matapos siya, ang kwarto ay halos walang laman na. Malinis, pero walang buhay. Isinara niya ang kahon at tinakpan ito. Itinabi niya ito sa isang sulok ng bodega. Hindi niya ito itatapon. Hindi pa. Pagkatapos noon, nagsimula siyang maglinis ng buong bahay. Binuksan niya ang lahat ng bintana para pumasok ang sariwang hangin. Pinunasan niya ang bawat alikabok, nilinis niya ang sahig. Hanggang sa kumintab ito, habang naglilinis, pakiramdam niya ay nililinis din niya ang kanyang puso. Tinatanggal niya ang mga bakas ng kasinungalingan, ang dumi ng pagtataksil. Bawat punas ay isang pagpapalaya. Bawat walis ay isang pag-usad. Nang dapit hapon na, umupo siyang muli sa beranda. Pagod ang kanyang katawan, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bahay ay humihinga muli, at siya rin. Ang katahimikan ay payapa na ngayon, hindi na mabigat.
Ngunit ang katahimikan na iyon ay biglang binasag ng isang tunog. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell. Napahinto si Eliana. Hindi niya inaasahan ang kahit sinong bisita. Imposibleng si Marco. Hindi rin si David. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pinto. Sumilip siya sa peephole, isang babaeng hindi niya kilala ang nakatayo sa labas. Nakapormal itong kasuotan, may dalang folder, at may isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Mukha itong isang ahente. "Magandang hapon po," sabi ng babae mula sa labas. Ang boses ay matamis ngunit halatang peke. "Nandyan po ba si Mr. Marco Reyes? Ako po yung real estate broker. Narito po ako para tingnan ang property na ibebenta." Napatitig si Eliana sa pinto. Ang huling piraso ng gulo na iniwan ni Marco ay narito na sa kanyang pintuan. Huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang doorknob. Ito na ang pagkakataon para ipakita sa mundo at sa kanyang sarili kung sino na ang bagong Eliana Santos. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang ngiti ng real estate broker ay kasing kinang ng alahas na suot niya pero kasing babaw ng isang tuyong ilog. "Good afternoon po," bati nito. Iniaabot ang isang kamay na puno ng singsing. "I'm Jessica po from Prime Realty. Hinahanap ko po si Mr. Marco Reyes. May usapan po kami na titingnan ko ang property today." Hindi inabot ni Eliana ang kamay nito. Sa halip, magalang ngunit matatag siyang tumayo sa may pintuan. Isang buhay na pader sa pagitan ng nakaraan at ng kanyang bagong simula. "Magandang hapon din sa'yo, miss," sagot ni Eliana. Ang boses ay kalmado na walang bahid ng galit o kaba. "Pasensya na, pero nagkakamali ka yata ng address." Nawala ang ngiti ni Jessica. "Po, ito po ang 24 Sampaguita Street, hindi po ba? Ito po ang address na ibinigay sa akin ni Sir Marco." "Tama ka sa address," paglilinaw ni Eliana. "Pero nagkakamali ka sa pangalan. Walang Marco Reyes na may-ari ng bahay na ito." Tinaasan ng kilay ang broker. "Pero, kaano-ano po ninyo si Sir Marco?" Kasi sabi niya, in charge daw siya sa pagbebenta nito. Sa sandaling iyon, isang imahe ang pumasok sa isip ni Eliana. Ang sarili niya na nakaluhod sa lupa, umiiyak at nagmamakaawa. Ang dating Eliana ay marahil magpapaliwanag, magkukuwento, at magiging emosyonal. Ngunit ang bagong Eliana ay hindi na ganoon. "Ako si Eliana Santos," sabi niya. "Ang bawat salita ay may bigat at katotohanan, at ako ang nag-iisang legal na may-ari ng bahay at lupa na ito, at hindi ito ibinebenta." Ang awtoridad sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Napaurong si Jessica. Halatang nagulat sa hindi inaasahang pagbabago ng sitwasyon. "Pero, may pinakita siyang papeles sa akin." "Ang mga papel na iyon ay wala ng bisa," putol ni Eliana. "Kung gusto mong malaman ang buong detalye, maaari mong tawagan ang abogado ko. Ngayon, kung wala ka ng ibang kailangan, marami pa akong gagawin." Hindi na niya hinintay ang sagot. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, hindi malakas, hindi bastos, kundi may isang tahimik na kapangyarihan. Isang pagsasara hindi lang ng pinto, kundi ng buong kabanata ng panlilinlang sa kanyang buhay. Nang marinig niya ang mga yapak ng broker na papalayo, sumandal siya sa pinto at napapikit. Walang saya, walang galit, tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Nagawa niya. Naharap niya ang huling anino ng plano ni Marco nang hindi nanghihina. Naglakad siya papunta sa sala at umupo. Ang bahay na nilinis niya ay tila mas maluwag, mas maliwanag. Ngunit ngayon, ang kaluwagan ay nagbigay sa kanya ng isang bagong tanong. Ano ngayon? Nasa kanya na ang bahay. Ligtas na ang kanyang tahanan. Ngunit para saan? Para mabuhay siyang mag-isa sa gitna ng mga alaala? Ang imahe ng matandang babae sa parke ay bumalik sa kanyang isipan. Ang mga matang walang buhay. Ang kalungkutan ng pag-iisa. Ilang babae kaya ang katulad ko? Ang katulad niya, na nagbigay ng lahat, pero sa huli ay naiwang mag-isa?
ang pera sa bangko. Ang $900,000, hindi iyon para lang sa kanya. Ngayon, alam na niya, iyon ay isang responsibilidad, isang pagkakataon para gawing lunas ang sakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang pag-aalinlangan. I-denial niya ang numero ni David Garcia. Eliana, napatawag ka. May problema ba? Bumalik ba siya? Bungad ng abogado. Hindi, David. Maayos ang lahat. Sagot niya. May iba akong gustong pag-usapan. Ano yon? Huminga ng malalim si Eliana. Pinapakalma ang tibok ng kanyang puso na puno ng isang bagong pananabik. David, gusto kong gamitin ang pera. Para sa kaso? Hindi na kailangan. Panalo na tayo. Hindi, sabi ni Eliana. Para sa isang bagay na mas malaki, gusto kong magtayo ng isang foundation. Natahimik si David sa kabilang linya. Isang foundation? Para saan? Para sa mga babaeng tulad ko. Paliwanag ni Eliana. Ang mga salita ay dumadaloy mula sa kanyang puso. Para sa mga matatandang babae na inabandona ng kanilang mga pamilya. Para sa mga naiwang walang-wala. Gusto kong magtayo ng isang lugar na maaari nilang tawaging tahanan. Tinawag niya itong bahay pag-asa. Muling natahimik si David. Pero sa pagkakataong ito, nararamdaman ni Eliana na hindi ito dahil sa pagkalito, kundi sa pagkamangha. Eliana, sabi nito pagkaraan ng ilang sandali, ang boses ay puno ng paggalang. That is a very noble idea. Pero alam mo ba kung gaano kalaki ang trabahong kailangan dyan? Alam ko, sagot ni Eliana. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya nga, tinatawagan kita. Kailangan ko ng pinakamagaling na abogado. Hindi agad sumagot si David. Ang tanging narinig ni Eliana ay ang malalim na pagbuntong hininga nito. Ang tatay Ricardo mo. Sabi nito sa wakas, ang boses ay bahagyang nanginginig. He would be so incredibly proud of you right now, Eliana. Ako mismo, I'm proud of you. Ang mga salitang iyon ay mas matamis pa kaysa sa salitang panalo. So, tutulungan mo ako? Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Tutulungan? Eliana, I would be honored to be a part of this. Simulan natin ang mga papeles, bukas na bukas. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Eliana ang isang enerhiya na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumayo siya at naglakad papunta sa lumang pag-aaral ni Ricardo. Isang silid na bihira niyang pasukin. Binuksan niya ang isang lumang aparador at kinuha ang isang kahon ng mga gamit ni Ricardo. Sa loob sa ilalim ng mga lumang kontrata at resibo, naroon ang kanyang mga gamit sa pagdraft mga T-square, triangle, at isang set ng mga mamahaling technical pen. Inilabas ni Eliana ang mga ito at inilapag sa ibabaw ng malinis na mesa. Kumuha siya ng isang malinis na papel. Hindi niya alam kung paano mag-arkitekto. Hindi niya alam kung paano magdisenyo ng isang gusali. Pero habang nakatayo siya roon, sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, tiningnan niya ang kanyang bahay hindi bilang isang lugar ng mga alaala, kundi bilang isang blueprint. Hindi na ito isang tahanan na kailangan niyang protektahan mula sa nakaraan. Ito na ang pundasyon na kanyang pagtatayuan para sa hinaharap. Isang taon ang lumipas. Ang bahay sa 24 Sampaguita Street ay hindi na ang dating tahimik na tahanan ni Eliana Santos. Ang lumang gate na kahoy ay napalitan ng isang mas malaki at bukas na arko na may nakaukit na mga salita. Bahay Pag-asa. Ang halamanan na dati ay puno lang ng mga santan at gumamela ay mayroon na ngayong mga bangko kung saan nagkukwentuhan ang mga matatandang babae. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Ang dating sala ni Eliana ay isa ng common area, puno ng mga libro, sinulid para sa pagniniting, at isang telebisyon na palaging nakatutok sa mga lumang pelikulang Tagalog. Ang bahay ay hindi giniba, gaya ng plano ni Marco. Sa halip, ito ay pinalaki.
Nagpatayo si Eliana ng isang bagong wing sa likod bahay na may 10 malinis at maaliwalas na silid para sa mga residente nito. Ang kanyang sariling kwarto ay nanatili sa dati, ngunit hindi na siya natutulog mag-isa. Ang buong bahay ay puno ng buhay. Si Eliana, na dating kilala lang bilang biyuda ni Ricardo o ang nanay ni Marco, ay kilala na ngayon sa buong komunidad bilang Nanay Eliana, ang tagapagtatag at puso ng Bahay Pag-asa. Isang hapon, habang abala siya sa pagtulong sa kusina para sa merienda, isang staff ang lumapit sa kanya. "Nanay Eliana," sabi nito, "may bisita po kayo sa labas. Ayaw pong pumasok. Hinihintay po kayo sa may gate." "Sino raw?" tanong niya habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Hindi po nagpakilala, pero mukhang pamilyar po siya. Nag-iwan ng isang bakas ng kaba sa dibdib ni Eliana ang mga salitang iyon. Dahan-dahan siyang lumabas, tinahak ang landas na puno ng mga bagong halaman at narating ang gate. Nakatayo roon ang isang lalaki. Payat. Ang dating mamahaling damit ay napalitan ng isang simpleng t-shirt at pantalon. Ang buhok ay magulo, at ang mga matang iyon, na dati ay puno ng ambisyon at lamig, ay puno na ngayon ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Eliana doon. Pagsisisi. "Marco," bulong niya. Nang marinig ni Marco ang kanyang boses, dahan-dahan itong lumingon. Hindi ito makatingin ng diretso. Ang tingin niya ay nasa lupa. "Nay," sabi niya, ang boses ay paos at basag. "Narinig ko po ang tungkol sa lugar na ito. Gusto ko lang pong makita." Katahimikan. Tanging ang tunog ng tawanan mula sa loob ang maririnig. "Maganda po," sabi ni Marco, tumutukoy sa bahay. "Mas maganda pa kaysa dati." Hindi alam ni Eliana kung ano ang sasabihin. Ang galit ay matagal nang nawala. Ang sakit ay naghilom na. Bagamat may peklat na naiwan, ang nakikita niya ngayon sa harap niya ay hindi isang halimaw, kundi isang batang naligaw ng landas, na sa wakas ay nakahanap ng daan pa uwi. "Iniwan niya ako," biglang sabi ni Marco. Ang tingin ay nasa malayo pa rin, si Isabela. Noong nalaman niyang wala na akong makukuhang pera, nawala na lang siya, na parang bula. "I'm sorry to hear that," mahinang sabi ni Eliana. "At totoo iyon. Lahat ng pinag-ipunan ko, naubos." Patuloy ni Marco. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Ang mga kaibigan ko, nawala rin. Sa huli, wala pala akong ibang matatakbuhan. Wala pala akong pamilya." Sa wakas, tumingin si Marco sa kanyang mga mata. At doon, nakita ni Eliana ang mga luhang pilit nitong pinipigilan. "Maliban po sa inyo, Nay, kayo na tinalikuran ko. Kayo na sinaktan ko ng sobra-sobra." Napaluhod si Marco sa lupa. Ang parehong lugar kung saan si Eliana ay lumuhod 1 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi na ito semento at damo. Isa na itong hardin. "Patawarin niyo po ako, Nay," umiiyak niyang sabi. Patawad po sa lahat." Ang mga luha ni Marco ay ang ulan na matagal nang hinihintay ng tuyong lupa sa puso ni Eliana. Dahan-dahan, lumabas siya ng gate. Lumuhod siya sa harap ni Marco at hinawakan ang kanyang mukha. Mainit ang mga luha nito. Hindi siya nagsalita. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na 1 taon na niyang hindi ginagawa. Niyakap niya ang kanyang anak. Sa una, nanigas si Marco, na para bang hindi siya makapaniwala. Ngunit pagkatapos, naramdaman ni Eliana ang pagyakap nito pabalik. Isang yakap na mahigpit, desperado, at puno ng lahat ng sakit at pagsisisi na kinimkim nito sa loob ng 1 taon. "Anak ko," bulong ni Eliana sa kanyang tenga. "Anak pa rin kita." Ang pagpapatawad ay hindi isang salita. Ito ay isang yakap, isang pagtanggap, isang pag-unawa na lahat ay nagkakamali. At ang tunay na pagmamahal ay ang kakayahang makita ang sirang piraso ng isang tao at mahalin pa rin ito
Tumayo sila, pinunasan ni Eliana ang mga luha sa pisngi ni Marco, tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. "Halika," sabi niya. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Pumasok ka sa loob. Ipagtitimpla kita ng kape." Nag-aalangang tumingin si Marco sa mga babaeng nakaupo sa hardin. Pero, Nay, nakakahiya. Hinawakan ni Eliana ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak na iyon ay mahigpit at puno ng katiyakan. "Hindi ito ang bahay ko lang, Marco. Tahanan ito ng lahat ng gustong magsimulang muli." Ang mga salitang iyon, na puno ng pag-unawa at walang bahid ng panunumbat, ang nagbigay kay Marco ng lakas para ihakbang ang kanyang mga paa. Habang naglalakad sila papasok sa gate, ang ilang mga residente, mga lola, na may mga ngiti sa kanilang mga labi, ay tumingin sa kanila. "Nanay Eliana, may bisita ka pala." Bati ng isang matanda na nagngangalang Fe, na abala sa pagdidilig ng mga rosas. Ngumiti si Eliana. "Oo, Fe. Si Marco. Ang anak ko." Ang pag-amin na iyon simple, direkta, at puno ng pagmamay-ari ay isang regalong hindi inaasahan ni Marco. Yumuko lang siya, hindi makatingin sa mga mata ni Lola Fe, ngunit naramdaman niya ang ngiti nito. Walang paghuhusga. Tanging isang mainit na pagtanggap. Pumasok sila sa loob. Ang dating tahimik na sala ay puno na ng buhay. May dalawang babaeng nagtatawanan habang nanonood ng TV. May isa pa sa sulok na nagniniting. Ang amoy ng nilulutong merienda ay nagmumula sa kusina. Ito ang tahanan na sinubukan niyang wasakin, ngunit sa halip ay mas lalo lang itong namukadkad. Dumiretso sila sa kusina. Ang parehong kusina kung saan tinuruan siya ni Eliana na magluto ng adobo. Ang parehong kusina kung saan sila nag-agahan araw-araw. Pero ngayon, mas malaki na ito, mas abala. Umupo si Marco sa isang maliit na upuan sa sulok na para bang gusto niyang maging invisible. Pinanood niya si Eliana na kumilos ng may bagong sigla. Kumuha ito ng tasa, nagsalin ng mainit na tubig, at nagtimpla ng kape, ang parehong paraan ng pagtimpla na alam niyang paborito niya. Inilapag ni Eliana ang tasa sa harap niya. Ang kanilang mga kamay ay saglit na nagdikit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. "Ano? Anong gagawin ko ngayon, Nay?" tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong. Umupo si Eliana sa tapat niya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa, hindi awa. "Magsimula ka ulit, anak. Isang araw, isang hakbang, hindi madali, pero kailangan mong gawin para sa sarili mo. Pero wala na akong kahit ano." "Mayroon ka," sagot ni Eliana. "Mayroon kang pagkakataon na itama ang mga mali mo." At iyon, anak, ay isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ininom ni Marco ang kape. Ang init nito ay kumalat sa kanyang dibdib, na parang isang yakap mula sa loob. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumayo sila at lumabas muli sa beranda. Ang araw ay papalubog na, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong hardin. Pinanood nila ang mga residente ng Bahay Pag-asa na naghahanda na para sa hapunan. Ang kanilang mga kwentuhan at halakhakan ay lumilikha ng isang magandang musika. Tumingin si Eliana hindi kay Marco, kundi sa bagong pamilyang kanyang binuo mula sa mga piraso ng kanyang winasak na puso. Natanto niya na ang pagpapatawad kay Marco ay hindi lang para sa kapakanan nito. Ito ang huling hakbang para sa kanyang sariling paghilom, ang pagpapakawala sa huling bigat ng nakaraan. Sa tabi niya, nakatayo si Marco, hindi na bilang isang manloloko o isang talunan. At habang sabay silang nakatayo roon, sa ilalim ng papalubog na araw, ang ina na natutong magpalaya at ang anak na sa wakas ay natutong umuwi, alam ni Eliana na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar na pag-aari mo, kundi isang lugar kung saan ka buong pusong tinatanggap.
kahit pa pagkatapos ng pinakamadilim na bagyo. At dito nagtatapos ang makulay na kuwento nina Eliana at Marco, mga minamahal naming tagapakinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama ang aming mga tauhan. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali, naramdaman namin ang inyong mga damdamin. Habang isinusulat namin ang bawat yugto ng buhay ni Eliana, kasama ninyo kaming nasaktan, nagalit, at sa huli, natutong magpatawad. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang maghilom at lumikha ng bagong pag-asa mula sa mga abo ng nakaraan. Nawa'y nag-iwan ito sa inyong mga puso ng isang mahalagang aral, na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. At ang pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng isang ina, ay isang ilaw na kayang tumagos kahit sa pinakamadilim na gabi. Ano ang pinakapaborito ninyong aral mula sa kwentong ito? Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong bawat mensahe ay mahalaga sa amin. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Muli, mula sa inyong lingkod, Kwentong Damdamin TV.